Kung nakakaranas ka man ng bigat sa buhay mo ngayon, huwag kang mag-alala. Lilipas din yan. Basta huwag kang susuko at lagi mong iisipin na kakayanin mo. Kasi hindi ibibigay sa'yo mga pagsubok na yan kung hindi mo kaya. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Masaya ako. Yun lang ang masasabi ko. At sigurado na ako sa nararamdaman ko. Mahal ko na si Daddy David. Sigurado na ako. Kaya naman, sa paglipas ng mga araw, kapag maaga kaming umuwi ni Benji galing sa school lagi lang kaming nasa bahay niya. At ayun, lagi akong nadidiligan na parang isang bugambilya. Subo lang po walang araruhan. Kasi naman, ang hirap pumasok sa school nang may masakit. Tapos, inihahatid ako ni Daddy pa uwi. Sabi ko nga wag na. Kasi malapit lang naman. Makulit si Daddy. Kaya ayun, wala akong magawa. Nagtataka na tuloy si Papa kung bakit lagi akong hinahatid ni Daddy David sa bahay. Anak, dapat pinapasok mo muna si David dito. Dapat pinagkape mo muna. Sige po Papa. Sa susunod po. Anak, siguro mas maganda kung tumiretso ka na lang dito sa bahay. Nakakahiya kay David. Nagpapahatid ka pa sa kanya. Sayang ang gasolina. Papa, gusto niya yun Sabi ko nga wag na. Kaya lang, makulit siya, Papa. Para daw, di mo ako mapagalitan. Ay nako, anak. Nakakahiya talaga. Di ka naman ata nagbibigay ng panggasolina doon kay David. Sige po Papa. Sa susunod, magbibigay na po ako. O siya anak. Bukas, half day ka lang, 'di ba? Umuwi ka ng maaga. Opo, Papa. Ay, naku si Papa. Kaya ito, matutulog na ako. Gabi na naman. Ito ba? Ang kulit ni Daddy David. Gusto laging naka-video call hanggang makatulog ako. Gusto niya daw kasing napapanood akong natutulog. Kaya ito, bukas lang talaga yung video call habang tulog ako. At sa paggising ko, diretso ligo, kain, tapos eto, nagmamadali na ako at baka malito ako sa school. At pagkarating ko, ayan na si Benji. Naghihintay na. Late na kami. Buti na lang at mas late yung professor namin. Kaya, eto, discussion lang tapos ayan, quiz. At aba, uwian na kagad. Masaya talaga kapag Friday. Kaya ito, pauwi na kami sa bahay ni Daddy David ko. Nangangati nga yung puwet ko. Magaling na kasi yung mga sugat kaya ito makati. Parang may na-miss tuloy akong gawin. Pero mahaba naman ang oras ko ngayon. Magagawa naman siguro namin ni Daddy David yun. Na-miss ko kahit masakit. At aba,
Pagka-uwi namin ni Benji sa bahay nila, nakahanda na ang tanghalian. At si Daddy David, ayan, bagong gupit, bagong ligo. Tapos, ang bango pa niya. At yung mga tingin at ngiti niya, parang kakainin ako ng buhay. Pero okay lang. Magpapakain naman ako eh. Papa, bukas mag-overnight ulit kami ni Arturo ha. Anak, kahit dito na siya tumira, walang problema sa akin. Ay nako, si Daddy David ko. Ramdam na ramdam kong mahal na mahal niya talaga ako. Ang sarap tuloy magmahal. At di ako nagsisisi sa nangyayari ngayon sa buhay ko. Arturo, dito ka na lang daw tumira, sabi ni Papa. Hala, di ako papayagan ng Papa ko, Benji. Sa bagay, walang kasama ang Papa mo sa inyo, Arturo. Tsaka, pagkakain pala matutulog muna ako. Ikaw ba, Arturo? Sige, Benji. Matulog ka muna. Baka makipagkwentuhan na lang muna ako sa Papa mo. Wika ako naman. Kapag talaga nakatulog si Benji, ay naku, siguradong kwentutan lang kami ni Daddy David mamaya. Kaya ito, matapos makapagtanghalian, naglinis lang muna kami ni Benji sa kusina. Habang ang Papa niya nasa sala at nanonood ng TV. At matapos malinisan ng kusina, dumiretso na si Benji sa kwarto niya. Nako, alam ko namang di matutulog yung lokong yun eh. Gagamitin niya lang yung toy ng Papa niya na di pa rin niya bibinabalik hanggang ngayon. At eto, naupo na ako kaagad sa tabi ni Daddy David. Nahinalikan agad ako sa pisngi. At ang kamay ko naman eto. Hinawakan ko na yung malaking remote ng TV. Arturo, alam kong miss mo na yan. Opo, Daddy. Miss ko na. Pero hanggang kailan kaya tayo ganito? Hanggang kailan natin itatago ang lahat? Ewan ko, Arturo. Pero huwag mo nang isipin yun. Ang mahalaga, masaya tayo. Tsaka, alam mo ba, nalulungkot talaga ako kapag wala ka sa tabi ko. Ako nga din, Daddy. Sobrang namimiss kita kapag umuwi na ako sa bahay. Pakis nga ako, Arturo. Mga 5 minuto na kiss para sulit. Wika ni Daddy na eto. Alo, sinimulan na akong halikan sa labi ko nang napakatagal. Napahiga na nga ako sa mahabang upuan sa tagal ng halik ni Daddy. Habang siya halos nakapatong na sa akin. At habang nakapikit ang aming mga mata, damang-dama ko yung pagmamahal ni Daddy sa akin. At matapos ang halik na yun, napangiti na lang ako. Subalit napawi ang mga ngiti ko. Kasi naman, si Papa. Anong kalokohan to? Teka lang. Bakit nandito si Papa? Ito pala ang bahay ni David. Siguro andito ang anak ko. Teka nga, makapasok na. Bukas naman ang gate eh. Tsaka makikipagkwentuhan din ako para mamaya pag uwi ko
Kasabay ko ng anak kong si Arturo. At aba, sakto. Bukas din ang pintuan kaya dumiretso na ako. Alam kong may tao sa loob. Bukas ang TV eh. Kaya sisilip lang ako at baka si Arturo ang nanonood ng TV. Tapos, gugulatin ko siya. Kaya lang, pagsilip ko, ako ang nagulat sa nakita ko. At tila ba nagdidilim ang paningin ko sa ginagawa ni David sa anak ko.